sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling matapos ang kanilang misyon, sina Hong Chenny at Li Wuji ay bumalik para magulat, Master, ayon sa inyong utos, ang Ghost Army ay nag-api na. Si Li Wuji ay mal-umanong nagwika, Senior Brother Hong, Master. Samantala, si Bai Shaoxi ay nagsabi na uwi na kayo, si Master ay nagsabi kanina na ang tagal ninyong bumalik. Nang marinig ito, nagdimlan ang mukha ni Li Wuji, sa kanyang isipan, nagpanik siya, naku, baka hindi nasisiyahan si Master. Pagkatapos, si Bai Shaoxi ay bumulong, Master, pakiusap, magising ka na. Nang marinig ito, biglang, nagising si Ye Junlin at umupo habang ngumisi at nagtanong, na ayos na ba ang lahat? Ngunit, hindi masaya si Hong Chenny at sumagot, oo, ang mga kaaway ay tuluyan ng nag-api. Pero sa kanyang isip, nagdaramdam siya, kami nagpakamatay sa labanan, habang ikaw, tulog na tulog sa gitna ng digmaan. Pagkatapos, si Ye Junlin ay hinawakan ang kanyang balikat at pinuri, napakagaling, ipagpatuloy ang mabuting gawain. Sa sandaling yun, dumating ang Crown Prince kasama ang hukbo, nagbigay galang, kami po'y nagpupugay sa inyo, Venerable One, salamat sa paglutas ng krisis ng Zhou. Nang marinig ito, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamay at nagwika, ayos lang yun pero pagod din kami, mayroon bang masarap na iaalok ang Zhou para sa amin? Agad na tumogan ng Crown Prince, syempre, kayo ang pinakamataas na panauhin namin, dadalhin namin kayo sa kabisera para sa isang marangyang piging. Makaraan ang ilang sandali, sa Great Zhou Imperial Palace, Heavenly Council Hall. Lahat ng mga opisyal at general sa bulwagan ay nagbigay galang habang nakayuko, kami po'y bumabati sa inyo, Venerable Ye. Pagkatapos, itinuro ng Crown Prince ang unahan at nagsabi, Venerable Ye, bago ang piging, nais kayong makita ng aking ama, naghihintay siya rito. Mariing tiningnan ni Ye Junlin ang Emperor ng Zhou at naisip, aba, ang tanda na to, ang lakas magpasikat, nakaupo lang sa loob. Akala mo kung sinong hari, hinihintay pa ako. Sa sandaling yon, bigla nagsalita ang Emperor ng Zhou ang sabi, Venerable Ye, patawarin ninyo ang aking hindi pagpunta sa inyo, mahina ang aking kalusugan. Biglang napahinto si Ye Junlin sa pagkagulat, ang lakas ng enerhiyang ito, national fortune kaya. Pagkatapos, tinanong niya si Emperor Zhou, ano to? Habang pinagmamasdan ng Emperor, naisip ni Ye Junlin na, ayon sa mga alaala ko, ang mga dinastiya sa mundong ito ay gumagamit ng national fortune bilang mystical power para lumakas, gumaling, o tumaas ang cultivation, para sa mga tao, ito ang pundasyon ng national fortune. Mukhang ginagamit ni Emperor Zhou ang national fortune para gumaling, ngunit hindi maganda ang kanyang kalagayan. Sa sandaling yun, napabuntong hininga ang Emperor ng Zhou, labis akong napahiya sa harap ni Venerable Ye. Pilit siyang ngumiti, ngunit sa isip niya, bakit hindi ko makita ang kanyang tunay na antas? Maaari kayang gumagamit siya ng isang uri ng teknik upang itago ang kanyang kultibasyon, isa ba siyang venerable o hindi? Samantala, direktang tinanong ni Ye Junlin si Emperor Zhou, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Isinalaysay ng Emperor ng Zhou habang ito ay nakaupo sa kanyang trono, ang lipi ng multo mula sa kailalimang abismo ay naglunsad ng isang walang provokasyong pag-atake laban sa aming dakilang Zhou. Maraming mga ministro sa korte ang nagsususpecha na mayroong isang kayamanan sa loob ng palasyo imperial na pinagnanasaan ng lipi ng multo. Ngunit maging ako ay hindi sigurado kung ano nga ba ang kayamanang ito. Pagkatapos, mariing tinanong ni Ye Junlin ang Emperor Zhou, paano ka nasugatan ng ganito? Kinamot ng Emperor ng Zhou ang kanyang balbas at mariing sumagot, bago atakihin ng demonic army, ang aking ancestral tomb ay sinalakay ng isang misteryosong tao, hindi masukat ang lakas nila. Ang mga mandirigma ng Zhou ay parang mga bata sa harap nila, kaya't napilitan akong gamitin ang national fortune para paalisin siya. Sa sandaling ito, siya ay nanginginig habang nagpatuloy sa pagsasalita, at ang mas kakaiba, bagamat ang lakas ng mahiwagang taong iyon ay malinaw na higit sa akin, nag-atubili siya at umatras na parang may kinukonsidera, pagkaraan ng ilang panahon, nagsimulang umatake ang lipi ng multo sa aming dakilang Zhou. Nang marinig ito, biglang tumilim ang ekspresyon ni Ye Junlin at bumolong, mukhang nasa ancestral tomb ang problema. Sa kanyang isip, batay sa paglalarawan ng emperador, kumikilos ang lipi ng multo ayon sa utos ng mahiwagang taong yon, at inaatake ang dakilang Zhou upang tuluyang maagaw ang libingan ng mga ninuno.
Tiyak na mayroong napakalaking gantimpala sa likod ng lahat ng ito. Kung hindi, hindi sila gagawa ng isang bagay na ganoon kahirap at walang kasiguraduhan. Ngunit kakaiba, dahil kung sapat ang lakas ng mahiwagang taong yun upang durugin si Emperador Joe, bakit siya biglang tumigil at umatras? At ano nga ba ang bagay na nararapat pag-ukulan ng pansin sa libingan ng mga ninuno? Puno ito ng mga katanungan. Naglakbay ako patungo sa mundong ito ng kultibasyon at nakatanggap ng isang parang pandarayang gintong daliri. Hindi ko na dapat kailangang magkultiba, kundi humiga na lamang at tamasahin ang buhay. Ngunit dahil sa misteryosong pangyayaring ito, tila naging kawili-wili ang lahat. Sa sandaling yon, biglang nagtanong si Li Wuji, may ganito bang kakatwang bagay? Samantala, nag-cruise ng braso si Hong Chi, medyo alanganin at nagsabi, parang katulad ito ng mga balita sa Central Region, di ba? Pagkatapos mag-isip, itinaas ni Ye Junlin ang kamay para magtanong kay Emperor Joe, kung hindi kayo tutol, maaari mo ba akong dalhin sa ancestral tomb para ito'y aking makita? Nang marinig ito, mahina akong tumanggi ang prinsipe habang bahagyang yumoko at nagwika, Venerable Ye, ang ancestral tomb ay pahingahan ng aming mga ninuno, sa inyong kadakilaan, baka madumihan kayo. Pagkatapos, nagpalit ng paksa ang Emperor Joe, malaki ang naitulong ninyo sa imperyo ng Joe, at handog namin ng isang marangyang piging, maaari rin kayong pumili ng anumang kayamanan sa National Treasury. Sa sandaling yun, iwinagayway ni Ye Junlin ang kanyang kamay at nagsabi, wala yun, nagtatanong lang ako sa pagkausisa. Sa isip niya, hindi pa tapos ang misyon ng system, kaya kailangan kong manatili para malaman ang susunod na mangyayari. Sa parehong sandali, niginhawahan ng Crown Prince, alam kong kayo, Venerable Ye, ay taong may malalim na pangunawa, sundin ninyo ako. Samantala, sa eastern domain ng Kangzhou, Ghost King Palace. Sa loob ng bulwagan, ang Unicorn Ghost King ay bagong tapos sa pag-inom ng dugo. Itinapon niya ang Skull Cup at nagbuntong hininga, ang sarap ng dugo ng isang buwang sanggol, haha, sa wakas. Dumating din ang pagkakataon ko, kung masasakop ko ang Great Zhou Dynasty, tataas ang aking reputasyon sa Ghost Clan, higit sa lahat. Kung makukuha ko ang pagkilala ng mga taong yon, magkakaroon ako ng lugar sa Eastern Domain. Pagkatapos, siya ay napahinto at nagtataka, ang tagal na nang lumipas, bakit wala pa rin akong naririnig na balita, sa lakas ni Nakunta at ng iba pa, dapat ay sapat na yon upang pilitin si Emperador Joe na kumilos. Lumingon siya sa isang direksyon, ang pinakakinatatakutan ko ay ang lalaking nagdadala ng pambansang kapalaran. Biglang may lalaking nakakapote at maskara at sumigaw sa kanya, walang kwenta. Ano pang ginagawa mo dyan? Nang marinig ito, nagpatira pa ang Unicorn Ghost King, ang iyong hamak na lingkod ay bumabati sa inyo, Envoy Lord. Pagkatapos, tinanong siya ng misteryosong Lord Envoy na may pulang mata, ngayon na kumikilos na ang sandaan lahi ng Nether Abyss para sa banal na digmaan, ikaw naman, bilang hari ng multo, ay nagtatago sa likuran at nagpapakasarap lamang, ibig ba sabihin nito, sumusuko na ang Ghost Clan? Sa sandaling ito, tumindig ang Unicorn Ghost King gamit ang kanyang mga tuhod sa lupa at nagwika, hindi po, ipinadala ko na ang hukbo para sa lakayin ng Zhou Kingdom, kapag napilitan si Emperor Zhou na gumalaw, malalantad ang kanyang tunay na lakas, at mas handa akong labanan siya. Nang marinig yun, galit na sumigaw ang Lord Envoy, tanga, ang 800,000 tropa na ipinadala mo kanina ay nawasak sa labas ng Kapitolyo, walang epekto sa Emperador Zhou. Napahawak sa lupa ang Unicorn Ghost King sa pagkagulat at mariing nagsabi, hindi pwedeng mangyari yun, ang hukbo ko ay may dosenang Demon General sa Integration Realm at Great Ascension Realm, kahit si Emperor Joe mismo ang lumaban, hindi basta-basta sila matatalo. Ngunit, itinuro siya ng envoy ng may galit at sumigaw, ang pumuksa sa hukbo mo ay hindi ang Zhou Dynasty Army, kundi isang cultivator na dumaan lang sa Zhou, tinatawag nilang Venerable Ye. Nang marinig ito, nanlumo ang Unicorn Ghost King habang nakaluhod, Venerable One, isang Great Ascension Realm, at sinira niya ang plano ko, kahit hindi ko alam kung paano niya nagawang patayin ang 10 Ghost Commanders, mahina lang siya sa harap ko. Pagkatapos, inilabas ng Lord Envoy ang isang elixir at ibinigay ito at nagsabi, huwag kang magpakakumpiyansa, kunin mo ang elixir na ito, dapat mong sakupin ang Joe para sa akin, huwag kang mabigang muli. Tumango ang Unicorn Ghost King, sa pagkakataong ito, hindi na po kita bibiguin. Nang marinig ito, natawa ang envoy at umalis, huminga ng malalim ang Demon King at sumigaw sa kanyang mga kawal, lahat ng sundalo, sumunod sa hari sa laban.
Sa parehong sandali, sa Zhou Imperial Palace, Heavenly Council Hall, sumasayaw sa gitna ang mga mananayaw habang ang grupo ng ating bida ay nakaupo sa gilid at nag-e-enjoy sa inumin at mga pagkain. Si Li Wuji ay nagwika habang masayang umiinom ng alak gamit ang mangkok, ang sarap ng alak na to. Si Bai Xiaoxi naman ay kumakain ng karne habang nakapikit ang mga mata, ang sarap ng kinakain ko. Samantala, si Hong Chenny ay nakaupo lamang sa gilid habang nakapikit ang mata tila walang gana. Nang makita ito, tinanong siya ng prinsipe habang nakahawak ng mangko, "Fairy Hong, hindi mo ba gusto ang mga pagkain?" Biglang, si Ye Junlin ang sumagot para sa kanya habang ito'y kumakain ng karne. "Huwag mo siyang pansinin, nagda-diet lang yan." Nagulat ang prince, talagang napakadisiplinado pala ni Fairy Hong sa sarili niya. Sa sandaling ito, nag-init ang ulo ni Hong Chenny, sa isip niya, diet my ass, bilang isang tribulation realm na maghihirap na kultibador. Paano ko magiging hangad ang mga ganitong karaniwang kaligayahan? Samantala, pumalakpak ang prinsipe at masayang nagsabi, dahil hindi makakaranas ng pagkain si Fairy Hong, mangyaring maranasan ang pinakamagandang musika. Pagkatapos, pumasok ang number 1 Zither Master ng Eastern Domain, na si Sinangong Changfeng, at nagbigay galang, "Ako po si Nangong Changfeng, nagpupugay sa inyong lahat." Ipinakilala siya ng prince, siya ang pinakamahusay na Zither Master, ang tugtog niya ay hindi lang maganda, kundi puno ng malalim na aral. Noong una, may isang nascent soul cultivator na malapit ng mamatay, ngunit dahil sa inspirasyon ng kanyang musika, umabot siya sa divinity at nabuhay muli. Pagkatapos, nagsimulang tumugtog si Nangong Changfeng gamit ang kanyang instrumento. Nang marinig ito, nahumaling sina Li Wuji at Bai Xiaoxi, pati si Hong Chenny ay mariing nakikinig. Ngunit, si Ye Junlin ay nakatulog habang naglalaway. Nang makita ito, biglang huminto si Nangong Changfeng at nagalit, "Your Highness, kung mangyayari ito ulit, huwag mo na akong anyayahan, hindi ko kayang tiisin ang taong ito." Pagkatapos, tumayo ang prinsipe habang naguluhan at nagwika, "Venerable Ye, hindi po ba nagustuhan ang tugtog ni Great Master Nangong?" Kalmadong sinabi ni Ye Junlin, "Parang oso lang." Nagulat ang prince nang sumigaw si Nangong Changfeng at tinuturo si Ye Junlin, "Tumahimik ka, ikaw na bastos na tao, wala kang kaalam-alam sa musika." Nang marinig ito, biglang hamarang si Li Wuji habang tinaas ang kanyang espada, "Hinamak mo ang master ko, gusto mo bang mamatay?" Pumagitna ang prinsipe habang tinaas ang kanyang kamay, "Senior Li, kalma lang, kagalang-galang na Ye. Ganito lang si Master Nangong, wala siyang masamang ibig sabihin, diretso lang siya magsalita." Nang marinig ito, tumawa si Nangong Changfeng, isa lang siyang mabagsik na tao na alam lang ay makipaglaban, anong karapatan niya para sabihin ang aking mga kasanayan ay pangkaraniwan. Pagkatapos, tiningnan ni Li Wuji si Ye Junlin, "Master." Biglang nagring ang system, ding, "Congratulations, host, optional mission activated." Option 1, magalit at ipapatay dahil sa kahihiyan si Nangong Chongfeng. Reward, 10 high-grade crystals. Option 2, mag-perform ng sariling zither piece para mapahiya si Nangong Changfeng. Reward, 10 quality milk-flavored pet food, para sa mabilis na paglaki ng pet. Nang makita ito, naisip ni Ye Junlin habang nakahawak ng mangko, ang option 1 ay masyadong maliit ang reward, ang option 2, kahit hindi divine skill, ay makakatulong sa pet ko, sige. Pagkatapos, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamay at mayabang na nagsabi, "Ang pagtugtog ng instrumento, basta't may kamay, kayang-kaya yan." Nang marinig ito, nag-init ang ulo ni Nangong Chongfeng, "Ano? May kamay lang sapat na, isang martial artist na walang alam sa musika, nag-aral ako ng 1,000 taon sa ilalim ng dakilang maestro, hindi mo kayang unawain ang halaga ng tunay na sining." Ang prinsipe ay nakatagpo ito ng kaunting kawalan ng katwiran at nagsabi habang nakangisi, "Ang pag-cultivate ay nangangailangan ng espesyalisasyon, gayon din ang mga practitioner ng art, kung sapat na ang pagkakaroon lamang ng mga kamay, ano pa ang silbi ng mga dakilang maestro sa mundong ito?" Samantala, si Li Wuji ay mahigpit na ipinunos ang kanyang mga kamao ng may kagalakan at pumuri, "Tama po ang master, sapat na ang pagkakaroon ng mga kamay." Pagkatapos, si Nangong Changfeng, galit na galit, ibinato ang zither kay Ye Junlin at nagsabi, "Heto, ipapahiram ko sa iyo itong Fuyao zither, gamitin mo at tingnan natin kung gaano kadakila ang musika mo.
kung kaya mo itong patugtugin, kahit baboy ay makakaakyat sa puno, ano ba ang alam mo? Isang practitioner na puro laban at patayan lang ang alam, tungkol sa daan ng musika. Nang marinig ito, ang prinsipe, na bigla sa mga insulto, ay nagsabi ng may mukhang parang semento ang tigas, hindi mo ba kayang maging mas mahinahon? Natatakot talaga ako na baka bigla na lang magwala si Venerable Ye at magsimulang pumatay. Pagkatapos, si Ye Junlin ay sinalo ang Fuyao Zither at bihasang hinawakan ang mga kwerdas, nag-iisip, sa nakaraang buhay ko, ako'y isang edukadong binata, ang pagtugtog ng Fuyao Zither ay kasing dali lang ng pagpihit ng kamay, bukod pa, may sistema akong nag-auto-upgrade ng skill. Bigla ang system ay nag-beep bilang paalala, ang skill level ay nasa basic level, sa entablado ng pasukan sa realm, siya'y nangingibabaw, umabot sa rurok, ang kasalukuyang kasanayan ng host sa paghawak ng Dao ay umabot na sa peak. Sa sandaling yun, si Ye Junlin ay itinaas ang kamay at mariing nagtanong, anong level nitong taong to? Ding, ang kasanayan ng ginoong ito sa pagtugtog ay nasa level lamang ng pagpasok sa realm ng mastery. Samantala, si Nangang Changfeng ay itinaas ang kamay at nag-udyok, bilasin mo, huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Ang Crown Prince ay huminga ng mabilis habang pawisan ang mukha at nag-isip, hay, mukhang mapapahiya si kagalang-galang na Ye, dapat ko ba siyang panghimasukan ulit, baka maligtas ko pa ang buhay ni Nangang. Sa sandaling ito, si Ye Junlin ay tumingin ng mayabong, nag-iisip, nasa antas ka pa lang ng pagpasok sa bulwagan, kung ganun, humiga ka na lang at tahimik na makinig sa aking lebel, magandang pagkakataon nito para marinig ng mga tao sa mundong ito ang paghahari sa ilalim ng langit, mula sa dati kong mundo. Si Ye Junlin ay nagsimulang tumugtog, at ang tunog ay lumaganap, malinis at malakas. Nang marinig ito, si Hong Chenny ay napanganga at nag-isip, seryoso ba ito? Napakagandang pyesa. Paano niya ito natutugtog sa ganitong level ng mastery, sa Central Region? Ito'y nasa pinakamataas na ranggo, walang may lakas ng loob na haminin siya. Samantala, si Nangang Changfeng ay napatigil, parang tinamaan ng kidlat sa isip niya, ang pagtugtog na to, paano ito nangyari? Sa parehong sandali, si Li Wuji ay sumigaw ng excited, ang kahulugan nito, nararamdaman ko talaga, napaka-misteryoso, nakakagulat, parang lalabas ang puso ko sa kaba. Pagkatapos, si Ye Junlin ay tumugtog ng parang makina, walang tigil, na nagdulot kay Hong Chenny na patuloy na magpalabas ng lakas, at tuloy-tuloy ang pag-level up, from mid-stage Great Ascension, late stage, peak perfection, samantala, si Li Wuji ay nag-breakthrough mula sa integration papunta sa Great Ascension realm. At sa isang iglap lamang, nagkaroon ng breakthrough, isang hakbang na lang ang layo sa pagliligtas ng buhay. Si Ye Junlin ay tumugtog ng may kasamang malakas na puwersa, na ikinubli ng prinsipe ang mga kamay at nagsabi, ang mid-stage realm ng pagliligtas ng buhay, kaya pala ang yung Venerable One ay hindi tunay na Venerable One, kundi isang false immortal. Ang tunog ng Fuyao Zither ay lumaganap sa labas ng korte, umabot sa battlefield, sa mga sugatang sundalo. Ang musikang ito, gumaling ang lahat ng aking mga sugat, himala. Pumasok ako sa Soul Formation Realm, ito ay isang divine inscription, pagpalain ng langit ang Zhou. Samantala, sa labas ng kabisera ng Zhou, sa Eastern Domain, usok at apoy ang naglalagablab habang ang Unicorn Ghost King ay ang namumuno sa Ghost Army. Ngayong gabi, lilinisin ng Demon Ancestor ang Zhou Dynasty sa dugo, sugod, sa parehong sandali, sa loob ng silid, isang gintong liwanag ang biglang sumipot, isang Demon Soldier ay sumigaw, "My King?" Ano yun? Ang grupo ng Ghost Army ay napigtal sa malakas na pressure ng musika. Ano ito, My King? Tulungan niyo kami, tulungan niyo kami. Nang makita ito, ang Unicorn Ghost King ay nagulumihanan habang galit na sumigaw, sino ang gumagawa nito? Lumabas ka. Anong klaseng skill yan? Ang ilang Demon Soldiers ay gumapang sa lupa, sumisigaw sa sakit, Your Majesty, umatras na kayo, ang Human Clan ay may napakalakas na expert dito. Samantala, ang Unicorn Ghost King, galit na galit, ay nagngit-ngit ng ngipin at nagsabi, hindi, sino ba talaga? Pagkatapos, nilabas niya ang elixir na galing sa Lord Envoy at nagwika, sa puntong ito, wala na akong choice, kakainin ko ang elixir, gagawin ko ang lahat para malaman kung sino ang nasa likod nito. Kinain niya ito ng buo ang elixir sa sandaling iyon, ang Ghost King ay naramdaman ang pagsiklab ng lakas sa loob niya at nagsabi, ramdam ko,
ang lakas ko ay sumisiklab, ang cultivation ko ay tumalon mula sa early stage ng pagliligtas ng buhay papunta sa late stage. Ngayon, ang tunog na ito ay wala nang magagawa sa akin, patayin silang lahat. Ang Unicorn Ghost King ay sumugod na parang kidlat, nagngangalit, kung sino ka man, dapat kang mamatay. Binuksan niya ang kanyang bibig, habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at nagwika, ang Joe Kingdom ay malapit ng magwakas. Pagkatapos, lumipad ang Ghost King ng mabilis patungo sa Imperial City Hall ng Joe. Samantala, si Ye Junlin ay patuloy na tumutugtog, at sa itaas ng bubong, lumitaw ang isang tanawing parang langit, kasama ang isang pares ng dragon at phoenix. Ang mga tao ay nagsimulang magturo ng may paghanga sa ibaba. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang ganito. Ito ba ay tunay na pagsasama ng araw at buwan? Ang dragon at phoenix ay nagliliwanag ng magkasama, ang banal na espiritu ay nagpapakita sa kalangitan, tulad sa mga alamat, tunay nga, pinagpala ng langit ang Joe. Sa sandaling yun, ang Unicorn Ghost King ay napahinto at nagtaka, ano ba talaga ang nangyayari sa Joe? Ngunit, isang stream ng kapangyarihan ang pumasok sa katawan niya. Ang Unicorn Ghost King ay napadilat, tiningnan ang dibdib niya, na wala ng laman kundi buto, at sumigaw sa sakit, sino ang umatake sa akin? Kung may tapang ka, harapin mo ako. Bumaling siya at nagsabi, nakakatakot talaga ang human clan. Unti-unti siyang nawala sa hangin, patuloy na nagsasalita, sino ka, magpakita ka sakin. At tuluyan siyang nawala, walang naiwang bakas. Si Ye Junlin ay tumigil sa pagtugtog at itinaas ang kamay para humingi ng payo. Kumusta ang aking kapangyarihan para pamunuan ang mundo? Ang system ay nag-notify, congratulations, host, nalupig mo ang Ghost Army, ang reward ay isang Immortal Grade 5 Element Spiritual Roots. Nang marinig ito, si Ye Junlin ay napailing, ano to, system, nabaliw ka ba? Kailan ko natalo ang Demon Army? Ang system ay sumagot, ang Ghost Army ay sumalakay sa Joe, ngayon lang sila winasak ng musikang tinugtog mo, host, professional ang sistemang ito, huwag mong pagdudahan. Sa sandaling yun, si Ye Junlin ay hinawakan ng kanyang baba, medyo nawawala na ang pagkalito, ganun ba? Okay din, ang spiritual roots product ng 5 elements ay perpekto para sa 5-fold reincarnation annihilation technique ko. Pagkatapos, si Bai Shaoxi sa tabi niya ay lumuluha sa paghanga, ang galing, tunay na kahanga-hanga ang master. Si Ye Junlin ay iniunat ang kamay at nagpahayag, sabi ko sayo, sapat na ang pagkakaroon ng kamay. Sang-ayon ka, di ba, Nangong Great Master? Si Nangong Changfeng ay lumuhad, nanginginig, luhaan, at nagmamakaawa. Tama po ang senior, ito nga ay isang banal at pambihirang melody. Hindi ko alam ang sarili kong limitasyon at hinamak ko kayo. Ako'y isang hamak na taong walang alam sa teorya ng musika. Karapat-dapat akong mamatay. Samantala, ang prinsipe ay tumakbo palapit, Nangong Great Master. Pero itinaas niya ang kamay. Hindi ako karapat-dapat tawaging Great Master. Ang senior ang tunay na Great Master, ako'y isang clown lang, isang ganap na clown. Ang system ay nag-notify ulit, congratulations, host, na kumpleto mo ang optional mission, nakatanggap ka ng 10 bagahe ng top-grade pet food. Pagkatapos, ang prinsipe ay ngumiti ng awkward, virtual immortal Ye, paano mo gustong asikasuhin siya? Si Ye Junlin ay nag-isip, kung tapos na ang mission, wala na siyang silbi, malakas niyang sinabi, hayaan mo siyang bumalik at mag-aral ng mabuti. Samantala, si Li Wuji ay lumapit, Master, salamat sa musikang tinugtog mo, naabot ko na ang Great Ascension. Nang marinig ito, si Ye Junlin ay tumango, at tumingin kay Hong Chenny, at nag-isip, naabot na niya ang Great Ascension Perfection, ang bilis ng pag-unlad niya nag-breakthrough sa pagliligtas ng buhay agad.